Morning Overhead, Brother Charles Angelo Nagasieto. Palakpakan po namin ng malakas sa kanilang. Taas ba? Ay, ganito. Yan. Igagay ko lang naman sila. Praise the Lord, mga sa papuri sa
Praise the Lord, patuloy ko kayong umawit sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Malakas na papuri sa ating Yahweh Shaddai. Amen. Malakas na papuri sa God. Praise the Lord. Patuloy ko natin purihin ang ating Yahweh Shaddai sa mga oras na ito. Sino? Purihin natin ang ating Yahweh Shaddai. Sa ating Panginoon, walang imposible. Amen. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Say Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Sumantala tayo sa ating nag-iisang Yahweh El Shaddai. Amen? Sige po, purihin natin ang ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Sige po, sumasampalataya sa ating Panginoon. Purihin natin na para sa ating Yahweh El Shaddai. Nagpicture ka. Kain na na. Gutom na mga tao.
Hindi naman mamatay na lang. Sige po. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, dakilang Ama, Yahweh na Shaddai, Tuturang sa ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyong kabutihan ko sa bawat isa sa amin. Ama, purihin ka ng bawat langit, purihin ka ng bawat kita. Salamat, Panginoon, sa kabutihan ng loob sa amin. Ngayon, Panginoon, ay narito ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, na pupulit at papasalamat sa iyo. Tumutulog kami sa iyo, Panginoon, sa aming pagsamba, sa aming pagtulog, pag-iisa, sa anibersaryo mo. Lord, sa mga ito, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. Ang iyong mga anak na naglilingkod sa iyong tapat. Patuloy mo po silang gamitin sa iyong plasman. At Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming pong pagsasalungan na banal mong salita. At Lord, patuloy mo pong pagpalain ang iyong salita na dadaloy sa aming punong monitoring head, Brother Charles. Lord, salamat po sa iyong buhay na ibinigay sa amin. Ito po ay magbibigay sa amin ng biyayang siksik-liglig at umaapaw sa bawat isa sa amin. At alam po namin na ang iyong banal na Espiritu ang magbibigay sa amin ng gabay upang ito'y aming maintindihan at maunawaan ang lahat ng aming po hinihiling na mensahe galing sa iyo. Lord, patuloy pong bigyan ng daan ang iyong Ebanghelyo patungo sa bawat isa sa amin. At ito po yung aming hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo, Diyos magpasawalang. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, purihin ang Panginoon. Purihin
Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kumain na kayo. Baka-block mo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa alooban ng langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasalanan. Kaya ang bawat makikinig ay nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi natiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at pinayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Mga kapatid, mga ka-prayer partner, mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin ka namin, Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ating pong itaas ang ating mga prayer requests. At ating pong awitin ang witness. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung palakpak ng mga buhay na nilang taas natin ang ating mga bawang kamay at ating sama-sama dasalin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin natin, Yahweh Shaddai, sa mga sandaling ito, lumalapit kami ng may buong pag-asa, matibay na pananampalataya, at hinihiling namin sa gabi ito, araw mo ay iyo nawang katagpuin ang aming bawat pangangailangan. Panginoon, dalangin ko po, mangyari ayon sa iyong kalooban ang lahat ng aking hinihiling. At nawa, kung mayroon man
nakahilingan, nakaliwas sa iyong kalooban. Palitan mo ito ng higit na mabuti, mainam para sa akin. At ngayon pala, sa gabing ito, naniniwala ako. Answered prayer na ako. Answered prayer na ako. Answered prayer na ako. Answered prayer na ako. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng answered prayer, anong sasabihin? Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan ng Panginoon, purihin ng Diyos. Ang makakapuro po kayo, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tatanungin ko po muna, yung bang nasa labas, yung mga nakaupo po ba sa labas, naririnig niyo ba ako ng malinaw? Naririnig niyo ako ng malinaw? O yun, salamat sa Panginoon. Batiin mo nga yung iyong katabi, sabihin sa kanya, Happy, happy, happy anniversary sa iyo. Sino po dito yung mga taga-lower bigutan talaga? Dami. Sino rito mga taga-Taguig? Sino rito mga taga-Pilipinas? At balita ko, meron din tayong mga kapatid na nakatune in sa ating live streaming na nasa ibang bansa, yung mga taga-Taiwan, no? At meron din yata mga taga-Mars. Wala pa. Nais na simulan yung ating pagbabahagi sa pamamagitan ng kwento. Sabi nyo nga, kwento. Siguro ina-expect ninyo yung mabuting balita na nating napakinggan ay agad-agad maganda sa tenga. Ama? Pero kung kayo nakinig, ano yung bungad ng mabuting balita? Hindi lahat ng tumatawag, Panginoon ay maliligtas. At alam niyo, nung narinig ko yun, medyo pinilabutan ako. Tanungin niyo ako na malakas, bakit? Hindi pala porket tumatawag ka ng El Shaddai. Hindi pala porket tinatawag mo ang pangalan Jesus. Hindi pala porket sumisigaw ka ng malakas na amen. Hindi pala porket ang lakas ng palakpak mo, automatic, ligtas ka na. No? At kanina, habang ako'y naghahanda papunta rito, ako po'y galing sa eskwelahan. Pagkagaling yung eskwelahan, dito na ako dumiretso. At sabi ko, tinitignan ko yung inyong imbitasyon. Nakalagay sa inyong imbitasyon, ay ito, sabi ng inyong imbitasyon, kami nagbabalik loob mula sa aming pagkakasala. Karunungang kaloob mo naway aming maging sandata. Sabi nyo nga, karunungan. Kaya lang ang problema nung hinanap ko ito sa Biblia, hindi ko nakita. Kaya ang tanong ko kanina, saan kayang Biblia ito kinuha? No? Pero pag pinakinggan ninyo, napakaganda. At gusto kong tutukan natin yung salita na binanggit at ang sabi, karunungan ang aking sandata. Ulitin nyo nga. Karunungan ang aking sandata. Minsan daw, boy, may isang tao na nakakita ng isang pangitain. Siya nagkaroon ng panaginip. At sa kanyang pagtulog, sa loob ng kanyang panaginip, may tinig daw ng Diyos na nagsasalita sa kanya at inuutusan siya. At ang sabi ng tinig ng Diyos ay ito, tanongin niyo mo ano? Sabi ng tinig, anak, gusto kong itulak mo ng buong lakas ang malaking bato na nasa labas ng iyong bahay. At yung lalaki sa panaginip niya, lumabas siya ng kanyang bahay. At paglabas niya ng kanyang bahay, nakakita siya ng napakalaking
ang sabi niya sa panaginip? Ay sabi ng Diyos sa panaginip, anak, pumunta ka sa labas, itulak mo ang malaking bato. Ganun ang kanyang ginawa. Tinulak niya ng tinulak, ng tinulak, ng tinulak. Pagkatapos niyang itulak, dahil napagod na siya, tumigil na siya at ang sabi ng Lord, ang lakas ko ng tumulak, hindi man lang umusag kahit kaunti yung bato. At pagkatapos mo, ano sa palagay niyo sumunod? Ha? Nagising na ulit siya. At pag-ikaya-maya, kinabukasan ulit, natulog na naman siya. At palagay niyo anong sumunod? Ay nagsabi sa kanya sa panaginip na ano? Ano? Lakasan niyo? Itulak ng bato. At ganun nga ang kanyang ginawa. Itulak niya yung bato, buong lakas. At pagkatapos niyang itulak, napahagod na siya. Kaya umupo na lang siya. At sabi niya sa Panginoon, Lord, para yatang ginagawa niyo ako eng-eng. Kasi naman yan, pinapatulang niyo ng pinapatulang, pero hindi naman umusag yung bato. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, bakit? Sinabi ko ba, ilipat mo? Ang sabi ko lang sa'yo, itulak mo. At ang sabi ng lalaki, Lord, napagod na ako, wala namang nangyari. At sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, anong walang nangyari? Tignan mo yung muscle mo, ang laki niya. At anong kasunod? Nagising na siya. Saan nagtatapos? Doon na. Akala niyo matutulog na naman, ano? Pero ano yung aral na pwede natin matutunan dito? Talagin niyo ako ng malakas, ano? Ang taong sumusunod sa sinasabi ng Diyos, lumalago sa karunungan kay Yahweh El Shaddai. Amen? Sino ho dito mga matatanda? Taas ang kamay. Taas ang kamay ang mga matatanda. Ha? Ngayon, ito ang aking tanong. Yung iba tumatanggi pa eh, hindi pa po eh. Ito ang aking tanong. Paano natin malalaman na yung mga taong tumatanda ay tumatanda may karunungan? Alam niyo, huwag kayong magagalit pag kayo tinasabihan na tumatanda. Sabi niyo nga, tumatanda. Bakit? Pag sinabi natin tumatanda, hindi negatibo talaga ang original na kahulugan nun. Tao lang ang nag-iisip ng original ng hindi magandang kahulugan pag sinabing tumatanda. Sabi mo nga sa katabi mo, tumatanda ka na. Makita niyo, yung iba ayaw sabihin. Pero, pagka sinabi natin, ang tao ay tumatanda, ang kahulugan nun ay ito. Habang siya'y nagkakaedad, siya ay nagiging palatandaan na pwedeng sundan at tularan ng iba. Amen? O lahat ng mga tumatanda, taas ang kamay. Pakita niyo, nadagdagan. At yung hindi ng taas kanina, tumaas. No? Sa madaling sabi, pag ikay tumatanda pala, ibig sabihin, ikaw ay dapat nagkakaroon ng karunungan. Sabi niyo nga, karunungan. At ang kaibahan pag sinabing kaalaman at karunungan? Tanungin niyo ako, ano? Ang taong maalam, alam ang tama at mali. Pero ang taong marunong, bukod sa alam ang tama at mali, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Amen? Ibig sabihin, pag ikaw ay may karunungan, naiintindihan mo yung mabuti sa masama, pero ang ginagawa mo, yung makabubuti, at ang iniiwasan mo ay yung makasama. Amen? Sino dito ibig niyang magkaroon ng karunungan? Taas ang kamay. Ibig sabihin, wala pa pala. At talaga
na sa Ebanghelyo pagka pinakinggan natin eh. Para sa akin lang ha. Para bagang napaka-iskandaloso ng pananalita ni Jesus. Bakit? Sino ba mga kinakausap niya? Yung mga disipulo niya. Sino mga kinakausap niya? Yung mga sumusunod sa kanya. At ang sinasabi niya, kayo, hangin pa kayo yung nag-35th anniversary ha? Hindi porket nag-35th anniversary kayo, agad-agad. Otomatiko na kayong makarating sa kaharian ng langit. Hindi porket kayo dumating sa anniversary ng Lower Bicutan, ay hindi agad-agad otomatiko na kayong makakarating sa kaharian ng langit. Tapos sasabihin ng mga nag-anniversary. Gusto niyo malaman kung ano sasabihin nila? Lord, nagpagaling kami ng mga may sakit. Lord, nagpangaral kami ng mabuting balita. Lord, naglingkod kami sa gawain. Lord, ang ganda kaya ng kanta namin. Kumanta kami, Lord, napakalakas. I believe in God our Father. I believe in God. Lord, ganda ng kanta namin. Pero ang sasabihin ng Panginoon, tarihin niyo ako ano? Layo kayo sa akin. Gusto niyo yun? Gusto niya yung nasa dulo, nakagod ka, tapos ang naririnig mo, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Sinong gusto yun? Taas ang kamay. Sinong ayaw yun? Taas ang kamay. Lahat tayo, siyempre. Pero magandang pag-aralan natin ngayong gabi, brother. Eh, paano yun? Ibig sabihin ba, yung magsimba, walang saysay? Ibig sabihin ba, yung ginawa namin pagsamba, walang kwenta? Ibig sabihin ba, yung pagdarasa, kanina nag-rosaryo pa kami, nag-vespers pa kami? Anong ibig sabihin nun? Wala bang kwenta yun? Tanungin niyo ako na malakas, ano? At tandaan natin ito. Ang Panginoon kung minsan, nagtuturo siya ng mga bagay na may-eskandalo ka para matutunan mo yung talagang aral na gusto niyang iparating. At ano yung aral na yun? Tanungin niyo ako na malakas, ano? Na ang pagsunod natin sa Diyos, pinubuo ng dalawang bahagi. At ano yung una? Ginawa na natin kanina. Ang tawag sa mga ginawa nating pagdarasal, ang tawag sa ginawa nating pagsisimba, ang tawag sa pagdalo natin sa banal na misa, ang tawag sa pagpupuri natin sa simbahan, ang tawag doon ay liturgical life. Sabihin nga? Ano sabihin mo? Buhay liturhiya. Yung nagdarasal ka, bahagi yan ng buhay liturhiya. Pero sa Ebanghelyo, ang gusto ituro sa atin ng Panginoon ay ito. Tanungin niya po, ano? Gusto ng Diyos na hindi lamang tayo may buhay liturhiya. Gusto ng Diyos na meron din tayong tinatawag na moral life. Sabihin nga? Moral life. Nakasabihin niya? Moral life. At kung kayo nakinig kanina kay Father, nabanggit na niya. At ano sabi niya? Ang puso raw ng sangka-Kristyanuhan ay pagsamba. Pero ang puso ng pagsamba ay pagsasakripisyo. At para kanino yung pagsasakripisyo? Para sa ating Diyos at para sa ating kapwa-tao. Amen? Nasusundan po ninyo? Sa madaling sabi ang sinasabi ng Panginoon, ganito lang. Maganda na kayo'y doon nagdadasal. Maganda tayo'y nagsisimba. Maganda tayo'y umaawit ng papuri. Pero, sabi nyo nga, pero, hindi lamang dapat natatapos ang pagiging Kristiyano natin pagkatapos natin magdasal at magsimba. Dapat ang pagiging Kristiyano natin nagpapatuloy sa labas ng simbahan. Amen? Tatanungin ko po kayo, saan kayo mas madalas? Sa simbahan o sa labas ng simbahan? Sino dito sa simbahan? Mas madalas siya sa simbahan. Ibig sabihin ng mas madalas, may 24 hours siya. Yung 16 hours, nasa simbahan siya. Alam mo pa sa simbahan kayo, mas madalas. Ulitin ko yung tanong. Sino dito
mas madalas sa simbahan. Asan ba kayo? Ibig sabihin, yung 16 hours nyo nasa simbahan. O hindi? O saan tayo mas madalas? Sa labas. Tama? Ibig sabihin nun, hindi ka ng Kristiyano dapat sa loob ng parokya. Mahalaga na kung Kristiyano ka sa loob ng parokya, dapat pag nasa bahay ka at kasama mo ang pamilya mo, mabuting Kristiyano ka rin. Amen? Dapat, ay ito pa, di pa ako tapos. Dapat sa pakikitungo mo sa mga taong hindi mo kasundo, mga nakakaaway mo, mga kaiba mo ng pananaw, dapat mabuti ka rin. Amen? Saan tayo Kristiyano dapat? Sa palengke. Sa tuwing tayo namamalengke. Pagkatapos, sinulihan tayo, kulang ang sukli. Anong gagawin mo? Kukunin mo yung kulang. Pero dapat Kristiyano ka rin. Kapag sinulihan ka at sobrang sukli, anong gagawin mo? Ayun, nakala ko sasabihin, praise the Lord. Diba? Mahalaga na kapag Kristiyano ka sa simbahan, Kristiyano ka rin sa labas. Saan ka dapat Kristiyano? Sa kalsada. Alam niyo ko, minsan ako'y natutokso rin. Bakit? Ako'y nagmamaneho. At kung minsan pagka may mga sumisingit, ako'y nagagalit. At nakapagsasabi ako ng hindi magandang salita. Hindi naman mura, pero hindi magandang salita. No? Mahalaga na pag ikaw magandang sinasabi mo sa parokya, dapat sa labas din. Maganda rin ang sinasabi mo. Amen? Dahil hindi mo alam, maraming taong tinitignan kung talagang tagasunod ka ba ni Yahweh El Shaddai. Dapat pag Kristiyano ka sa loob ng simbahan, dapat Kristiyano ka rin sa trabaho. Amen? Ano ibig sabihin nun? Pag pumapasok ka, dapat tama sa oras. Pag ang pasok ay 8 to 5, hanggang maaari, ang pasok 8 to 5. Hindi yung ang pasok 8 to 5. Ang pinapasok mo 10 to 3. Diba? Nagte-10 to 5 ka lang, bakit? Yung 3 to 5, mag-make up ka. Hindi pwede yun. At kailan ka dapat Kristiyano? Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa labas, hindi lang sa kalsada, hindi lang sa palengke. Dapat Kristiyano ka kahit ikaw na lamang mag-isa at wala nang nakakakita. Amen? Tanungin ko ngayon katabi mo, kapatid, Kristiyano ka bang talaga? Amen? Kaya lang yan ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, simple lang. Mahalaga na tayong mga mahalaga na tayong mga Kristiyano, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kumikilos tayo bagay sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. At kung sino ba yung kumikilos bagay sa kanyang napapakinggan na salita ng Diyos, iyan daw ang taong tunay na marunong. Taas na yung kamay ng mga marunong. Sige po, taas na. Marunong. Sige po. Kaya, kawawa naman yung iba. Nakikita ko kayo, puti-puti na ng buhok nyo. Sana, hindi lang po gawain natin ang nadadagdagan ng taon. Mahalaga na tayo rin ang mga anak ni Yahweh El Shaddai habang nadadagdagan ng taon ng ating buhay. Nadadagdagan din tayo araw-araw ng karunungan mula kay Yahweh El Shaddai. Ngayon, itong pagminilayan natin. Handa na kayo? Ang pagminilayan natin, ano ang palatandaan ng isang tao marunong? Sa Ingles, what are the signs of a wise person? Sabihin niyo nga, wise. Sabihin niyo, I am wise. I am wise. Lakasan niyo. I am wise. Lakasan niyo. I am wise. Alam niyo mo, ang isang taong marunong, bottom line,
Mahalaga na kapag siya, magsasabi siya ay marunong kapag si Kristo ang pundasyon ng kanyang buhay. Ulitin ko po ha. Marunong ka pag si Kristo ang pundasyon ng iyong buhay. Hindi ko alam kung narinig niyo na itong talatang ito sa Biblia, sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kabanata 3, talata 3. At ang sabi ng Panginoon, kinakausap niya rito yung isang Pariseo. At ang sabi niya, sabi ni Jesus, no one will enter the kingdom of heaven unless he is born again. Ulitin na natin, born again. Nakasan niyo? Born again! Ano pumapasok sa isip ninyo pagka sinasabi yung salitang born again? Ha? Sabi ng iba, ako brother, pag born again, ang isip ko dyan, hindi katoliko. Ang isip ko dyan lumipat ng ibang pananampalataya. Tama o mali? Mali. Maling pangunawa yan. Dahil gusto matandaan natin, pag sinabing born again, sabi ni Brother Mike, ang pagiging born again ay hindi nangangahulugan na lilipat ka sa iyong pananampalataya. Hindi yan nangangahulugan na magpapalit ka ng paniniwala. Pag sinabing born again, ang ibig sabihin lang na ito, ang buhay mo nagsisimula, nangyayari at nagtatapos ng galing sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Alam niyo ba ito, kanina kami nag-aaral, ang inaaral namin medyo technical, biblical hermeneutics, kung saan ini-interpret namin yung Biblia. At ano sabi ng aming professor, pag sinabing born again, galing yan sa lingwaheng Griego na ang ibig sabihin ay anoten. Sabi niyo nga? Anoten. Lakasan niyo? Anoten. Lakasan niyo? Anoten. Alam niyo, nung narinig ko yun, nagsabi ko, ano daw? Pero sabi ng aming professor na pag-isahin niya, pag sinabing anoten, isilang mula sa itaas. At ano ibig sabihin nun? May ikukumpara natin yan. Ang isa daw born again na tao ay yung tao na ibinigay niya ng kumpleto at ipinamamahala niya kay Jesus ang kanyang buong buhay. Ang tanong ay dito, pinamamahala mo ba kay Jesus ang buong buhay mo? Hindi nga. Talagang-talaga. Yung kahit pakialaman niya, okay lang sa'yo. Ano parang humihina na? Pinapamahala niyo ba kay Jesus ang inyong buong buhay? Isinusuko niyo ba kay Jesus ang inyong buong buhay? Yung kahit hindi mangyari yung mga gusto mo, Diyos pa rin ang Diyos sa buhay mo. Sana totoo. Kasi yun ang ibig sabihin ng born again. Lord, alam mo, hindi ko buhay ito. Kaya Lord, aking ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat at bawat bahagi at aspeto ng aking buhay. Sa madaling sabi, pag sinabi ka lang born again, pwede ka palang katoliko at born again ka. Amen? Paano? Pag si Jesus ang hinahayaan mo maghari sa iyong buhay. Amen? Ngayon ito, tanong. Lagi na tanda na ang tao ay wais. Sabi niyo nga, wais. Unang-una, ang Kristiyanong marunong o ang Kristiyanong wais ay interesadong makinig ng salita ng Diyos. Sabi niyo nga, interesado sa pakikinig ng salita ng Diyos. A wise man is a listening man. Ang taong marunong, gusto niyang nakikinig siya ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil alam niya, sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, may posibilidad na ang buhay niya ay mas magbago pa sa ikabubuti. Sa pakikinig, sige, tuloy yung palakpak niya.
ay mas ayusin pa ni Yahweh El Shaddai. Sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, itutuloy ko muna bago kayo pumalakpak, ha? Kulang na yung oras. Sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, umuusbong yung kanyang pananampalataya. Sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, muling nabubuhay ang kanyang pag-asa. Sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, natututunan niya ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Amen? O sige, tuloy mo yung palakpak. Kaya lang may problema. Sabihin niyo, problema. Maraming tao ngayon, mabilis nang ma-distract. Mabilis ma-distract. Alam niyo po ba, yung mga kabataan ngayon, ang attention span nila, gaano na lang katagal? 16 minutes. Pero yung mga kabataan na mas bata sa akin, ang kanilang attention span, ibig sabihin ng attention span, yung tagal nila makakapokus sa pakikinig, 12 minutes. Pero yung mga mas bata pa, yung mga generation alpha, ang kanilang attention span, less than 10 minutes. Ibig sabihin, pag lumipas yung ilang minuto na yon, distracted na yan. Tayo nga lang di ba? Noong unang panahon, tayo, pag nakikinig, focus na focus Pero ngayon, yung iba sa atin, pag nakikinig, distracted na. Bakit? Ang tinitignan, ay, mag-8:30 na. Anong oras matatapos ito? Paano ako makakakuha ng prutas sa labas at Jollibee? O kaya, kung hindi na iniisip, ang iniisip ay ano? Yung mga iniwag sa bahay. O kaya kung hindi lang iniisip, ang iniisip niya, yung katabi niya, yung paligid niya. Pag daw ang isang tao ay marunong makinig, mahalaga na mayroon siyang 4 na ginagawa. Tanungin niyo ka na malakas, ano yun? Unang-una, mahalaga na mayroon siyang matang nakatingin. Matang nakatingin kanino? Sa kausap niya. Matang nakatingin kanino? Sa pinapakinggan niya. Pangalawa, meron daw dapat siyang tengang nakikinig. Hindi pwede na nakatingin ka, pero yung kanan mong mata, nandun sa nagkukwentuhan. Yung kaliwang mong mata, nandun sa sinasabi ng katabi mo, hindi pwede yun. Mahalaga. Matang nakikinig, matang nakatingin, tengang nakikinig. Isip na umuunawa at pusong tumatanggap. Nakuhatin niyo? Ano kailangan para masabing totoo kang nakikinig? Matang nakatingin, tengang nakikinig, isip na umuunawa at pero may idadagdag ako. Alam niyo kung ano? May panglima pa pala. Tanungin niyo ako ano? Kamay. Kamay na hindi nag-i-scroll ng telepono. Kasi ngayon, kaya na natin yun Ha? O, nakatingin ka. Nagsasalita si sister. O, tapos, anong kasunod? O, ngayon, anong nangyari? O, talaga? O? Diba? Pansin dito sa bahay. Nasa isang bahay, nasaan ang atensyon? Nasa telepono. Kaya kami yung asawa ko, pag kami magkasama na, meron kaming tinatawag na quality time. Pag kami may ginagawa namin yun. Pero pag tapos na, sasabihin niya, o tapos ka na ba? Oo, ikaw tapos ka na. O sige, kwentuhan tayo. At pagka yung isa biglang nagbukas ng telepono, yung isa tatahimik, hindi iibo. Bakit? Akala ko ba kwentuhan tayo? Bakit may cellphone ka dyan? Mahalaga na ganoon din tayo lalo na magsasalita ng Diyos sa ating pinakikinggan. Amen? Naniniwala ba kayo ang salita ng Diyos? Salita ng buhay. Naniniwala kayo ang salita ng Diyos nagpapabago ng buhay? Makinig. At pakiusap ko, pag kayo nakikinig, huwag kayong
chapter 1, verse 19, sabi dito, mga kapatid kong minamahal, unawagin ninyo ito, maging alis ko kayo sa pakikinig, maging maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Gusto niyo maging marunong? Maging interesado sa pakikinig ng salita ng Diyos. At para sa mga kabataan dito, kakusapin ko rin kayo mga kabataan. Nasa panahon kayo na ang daming impormasyong tinatanggap. Kaya lang may kulang. Hindi nyo kaya iproseso yung dami ng impormasyon na inyong tinatanggap. Kaya pagka minsan ang aking pinapayo sa mga kabataan, bitawan ng telepono. Mga nanay, kung kayo ay may mga anak na wala pang 13 taon o wala pang 12 taon, huwag niyong bigyan agad-agad ng telepono. Tanungin niyo ako ng malakas, bakit? Alam niyo ba, sabi sa pag-aaral, pag ang isang bata, binigyan mo kaagad sa bata ng edad ng telepono, yung kanyang brain, napapaaga ang pagiging abala. Ibig sabihin, yung utak niya, ang dami kaagad pinoprosesong data. At pag ganun ang nangyayari, hindi kaya ng kanyang edad. Pansinin ninyo, pag yan ay masyado nang nababad sa gadget, tapos kukunin ninyo, anong mangyayari? Ano? Nakasakit. Alam niyo naman pala. Sabi pa nga ni sister, nagwawala. Tama? Bakit? Sabi sa pag-aaral, yung kapumbas ng pagbibigay mo sa kanila ng gadget sa batang edad ay katumbas rin ng pagbibigay sa isang tao ng droga. Nakuha nyo? Kaya yung mga batang nanay, palitan niyo yung gadget ng mga activities. Ha? Yung mga gadget, paminsan lang, i-regulate ninyo. Dalhin nyo dito sa gawain, dalhin nyo sa simbahan. Akala nyo naglalaro lang yan, pero magugulat kayo. Baka mas nakikinig pa yan sa inyo ng salita ng Diyos. At ang sabi, ang mga bata raw na bata pa lang, nakikinig na ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng matatag at matibay na pagkatao. Pangalawa, ang Kristiyanong marunong, hindi lang interesadong nakikinig. Siya ay nagsusumikap na gawin ang kanyang napakinggan. Sabihin nyo nga, nagsisikap. Nakasan nyo? A wise man is an obedient man. Walang isa-isa yung dami ng natutunan kung hindi mo isasabuhay. Walang isa-isa yung talino kung hindi pa-partneran ng paggawa. Amen? Sino po rito naabutan kayo yung mga broadcaster na nagbabalita ng weather sa TV Patrol? Si Ernie Baron. Sino naabutan si Ernie Baron? Taas kamay. Matatanda na talaga tayo. Kasi yung iba rito ang naabutan na nila si Mang Tani na sa casino, si Kuya King di ba? Pero pag naabutan mo si Ernie Baron, isa lang ibig sabihin itong puti na buhok mo. No? O ngayon, ano yung pamosong bitbahin nyo ay salita ni Ernie Baron? Knowledge is tama o tama? Mali. Knowledge is not power. But knowledge combined with wisdom is power. Ang kaalaman na nilagyan ng karunungan, ibig sabihin, ang kaalaman na nilakipan ng pagsasabuhay ng iyong nalalaman, ng iyong napapakinggan, yon ang totoong nagiging makapangyarihan. Amen? Kaya, walang isa-isa yung maraming alam kung hindi naman ginagawa. Pero marami namang isa-isa yung gawa ng gawa.
kung hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Mahalaga na pareho. Sabihin sa kanila mo, dapat pareho. Dapat pareho. Dapat pareho. May itong tanong, brother, madaling sabihin isabuhay yung salita ng Diyos. Amen? Madaling sabihin na gawin ang salita ng Diyos. Amen? Pero ang tanong, paano namin tuloy-tuloy na magagawa ang salita ng Diyos? Narinig ako ng malakas, paano? Show up. Magpakita ka. Alam niyo, ang unang bunga ng pakikinig at ang pagsunod na tuloy-tuloy, nagpapakita ka. Ano ibig sabihin? Ginagawa mo lang. Minsan hindi mo ramdam, minsan hindi mo feel, pero gawin mo lang. Minsan tinatamad kang sibagin, sinisipag kang tamarin, pero gawin mo lang. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo lang. Show up. Sabi niyo, show up. Pangalawa, own up. Sabi niyo nga, own up. Ano ibig sabihin? Alam niyo mo, sa paggawa natin ng mabuti, makagagawa tayo ng hindi mabuti. Ulitin ko ha. Sa proseso ng paggawa mo ng mabuti, hindi mo agad na-perfect. Minsan papalya ka. Halimbawa, ang pinagsisikapan mong baguhin ay yung negatibong pag-iisip. Hindi naman laging araw-araw positibo ka mag-isip. Minsan, may mga kaisipan kang negatibo. Halimbawa, ang pinagsisikapan mong mabago, yung kilay mo na hindi nagiging pantay. Bakit? Kasi laging tumataas yung isa. Pag hindi nagugustuhan yung nangyayari, mangyayari yun. Pero, palampasin mo lang. Palampasin mo lang. Patawarin mo yung sarili mo. Halimbawa, ang pinagsisikapan mong baguhin, yung boses mo na tumataas. Parang yung napanood ko sa Facebook, nagputos yung amo sa kanyang kasama roon sa work, sa trabaho. Sabi ng amo, gumawa ka ng double cheeseburger. Sabi ng inuutosan, paano hindi ko yata nagugustuhan yung tono mo? Kaya sabi nung nagputos, gumawa ka ng double cheeseburger! Lalong nagamit Pag nagkamali ka, sabihin mo, nagkamali ako. Kamali. Pagkatapos mo, diretso ka na. Own up. Ano ba? Rise up. Sabihin nyo nga, rise up. Rise up. Ano ibig sabihin nun? Pag nagkamali ka, pag nadapa ka, pag natisod ka, pag bumagsak ka, bumangon ka muli. Magpatuloy kang sumunod kay Yahweh El Shaddai. At pag-huli, dito tayo magtatapos sa pasensya na kayo sa program niyo, 8:30 lang ako, ha? Ayoko kayong pahabakin kasi baka mamaya makarfil kayo. Pangatlo, ang Kristiyanong marunong ay Kristiyanong nananatiling tapat. Sabi niyo nga, nananatiling tapat. Nananatiling tapat. Hindi ka lang nakikinig. Hindi ka lang nagsasabuhay. Kundi, yung pinakikinggan mo at isinasabuhay mo, inuulit-ulit mo. Kahit pa ulit-ulit mo nang napapakinggan, pinapakinggan mo pa rin. Kahit pa ulit-ulit ka nang bumabagsak, tinutuloy mo pa rin magsikapan. Kahit pa ulit-ulit mo nang nagagawa, ginagawa mo pa rin. Ano ang tawag doon? Sa English ang tawag doon, consistency. Pero sa ating mga Kristiyano, ang tawag doon, faithfulness. A wise man is a faithful man. Ang taong marunong ay taong nananatiling tapat hanggang wakas. Amen? May tanong po ako sa inyo. Sa panahon natin ngayon na
nakakakita kayo ng mga tao na parang pinagpapala sila, pero alam niyo naman na, ay, teka muna, parang hindi yata ito masyadong nagsisimba. Kilala ko ito, pabayang magulang ito, irresponsable yung magulang. Kilala ko yan Mayroon niyang pinakasama na hindi niya asawa, pero bakit siya pinagpapala? At bakit ako? Nag-e-el siya dahil naman. Namatid pa nga sa anniversary ko Bakit yung buhay ito parang hindi masyadong pinagpapala? Ang tanong ko ito, ano ang mas kaapit-apit na gawin? Ang mabuti o ang hindi mabuti? Alin? Mabuti pa kayo. Kasi ako pag nakakakita ako ng mga tao na pinagpapala pero hindi naman mabuti, ang iniisip ko, gayahin ko na lang din kaya sila. Tulaban ko na lang din kaya sila. Pero kapatid, tatandaan natin ito ha. Ang inaasahan sa iyo ng Diyos ay makapanatiling tapat kahit parang hindi patas ang nangyayari sa iyong paligid. Tanungin niyo ako, bakit? Dahil ang magdadala sa iyo sa langit ay hindi tagumpay sa mundong ito. Ang magdadala sa atin sa langit ay kung mananatili tayong tapat hanggang wakas. Amen? Kaya kahit minsan parang wala kang agad bunga, tuloy mo lang. Naglilingkod ka, pero hindi mo pa kagad nakikita yung bunga ng iyong paglilingkod, tuloy mo lang. Nagtatrabaho ka, pero parang yung asenso mo ang layo-layo pa sa asenso ng iba, tuloy mo lang. Nagmamahal ka, pero ang nakukuha mo, hindi pagmamahal, pagtataksil. Tuloy mo lang. Naglilingkod ka sa gawain ni El Shaddai, pero ang nakukuha mo, konsumin. Tuloy mo lang. Naglilingkod ka, pero napapaniwala ka. Tuloy mo lang. Bakit? Hindi ka man nakikita ng iba. May Diyos na nakakasaksi sa lahat ng iyong ginagawa. Sabi po ni Mother Teresa ng Calcutta, sabi niya, in this life, we are not called to be successful. Although maganda yun ha, magandang magpagtagumpay, magandang may matapos ka, magandang makaipon ka, maganda yun. Pero sabi ni Mother Teresa, in this life, we are not called to be successful. We are called to be faithful. Dahil sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Tayo po tayong lahat, mga kapatid ko. Sino raw ang wais ang marunong na Kristiyano? Interesadong nakikinig ng salita ng Diyos. Nagsisikap siya ng sundin